Naku, totoo ba na si Roque ay nawawala? Di daw makita kung nasaan niya yun. Ganun ba yun? Hari Roque, tinutukoy. Well, kaya ako kasi mapag-usapan niya natin nga ito. Dahil nga po na kinontempt na naman siya ng ating Kongreso ng Quad Committee dahil sa hindi pagdalo. Pero sa halip nga po na siya ay dumalo sa hearing, ay binanatan pa niya at pinagbintangang kanggaro ang hearing daw ng kanggaro court. Kanggaro daw yung hearing ng Kongreso. Siyempre, hindi yan nagustuhan ng mga congressman. At alam naman ni Roque na hindi kanggaro yan. In aid of legislation, lehitimong investigasyon. Dahil siya dating member ng House. So ngayon, siya ay kinontempt na pero hindi pa ho nagpapakita. At anytime next week, ay malamang warrant of arrest na ho ang ilalabas ng korte. Ng korte, ng komite, ng Quad Committee. Warrant of arrest para kay Roque. Ang tanong, siya ba'y magpapahuli o baka namanan niya yung kanyang kaibigan si Kibuloy? Baka magtatago rin. Ay kung yun ang plano mo, huwag nang ituloy kasi si Kibuloy nahuli din eh. At saka lalo siyang nasira nung siya magtago, naging pugante. Tapos nahuli rin. At ngayon nakakulong na. At napakarami ng reklamo. So iba yun. Anyway, so abangan mo natin. Magpapahuli ba? Kapag lumabas ang warrant of arrest ni Harry Roque, ang abogado ng dating Pangulong Duterte. Okay? At hindi siya titigilan ng Kongreso dahil nagsisinungaling daw siya. Hindi siya sumusupad sa mga usapan na kung ano ang sinabi ng komite na siya ay magsumiti ng mga dokumento at tumarap sa hearing. Ayan o, abangan natin ito. Any comment? Reaction. Sunod itong, aabangan natin ito. Sana next week din, mangyari na yung public hearing ng Senado, ang komite ni Senador Risa Hontiveros, na mula pa noong 2023, matagal na nilang mag-iisang taon na, no? Kasi November 2023, yung magsimula yung privilege speech at investigasyon tungkol kay Kibuloy. So, hindi na i-schedule pa, pero ngayong linggong ito, sana yung ma-schedule na dahil dapat nung Friday, eh nakasabay naman ng arraignment, basahan ng sakdal sa korte, kaya nag-giveaway ang Senado. Pero sa oras to na may time na, mapipilitan ng mga pulis na dalhin doon base sa magiging coordination ng Senado sa korte. Ganun po eh, pag nasa korte na po kasi ang kaso ng isang akusado, ang korte na ang mayroong jurisdiction. At palagay ko, pag sumulat ang Senado, mag-request na bigyan ng pagkakataon sila na iharap sa public hearing si Kibuloy, palagay ko pagbibigyan yan. At sa oras na pagbigyan, mabilis po yan na i-schedule kasi inaabangan na. Diyan natin ngayon malalaman ng pro Kibuloy, senador at hindi. Siguradong sa madami ng hearing ni Hontiveros, kadalasan 2, 3 lang ang senador na ma-attend. Minsan niya, chairman lang. Si Hontiveros, wala yung ibang mga member. Alam ba nyo na 11 na senador ang member ng committee ni Hontiveros? Women, Children's, Family Relation, Gender and Equality. 11. Pero madalas hindi nag-a-attend. Palagay ko, pag humarap si Kibuloy, baka present lahat yan. At yung mga nagtatanggol kay Kibuloy, baka lulutang na. Maliban lang kung natatakot sila dahil magagalit ang taong bayan. At yun ang warning natin. Sa oras na kampihan ng mga re-electionist na senador, o kahit hindi re-electionist, tatandaan ng taong bayan yan. Hindi kayo boboto sa May midterm election at sa susunod na eleksyon pa. Pag pinagtanggol pa nyo si Kibuloy sa public hearing, magtanong lang kayo. Kung sasagot, okay. Pero yung ipagtanggol, enough na yan. Sobra na yan. Unang-una, bakit yung pagtatanggol? Hindi naman kayo abogado.
ni Kibuloy, mga senador-elect kayo. Dapat neutral kayo. Pero pagka kayo naging bias o naging tagapagtanggol pa, taong bayan ang magagalit sa inyo. Warning lang natin ito dito sa MA Pinoy TV. Please like ng ating mga video. Sigurado yan. Pag pinagtanggol nyo, kaya nga ako kaabang-abang, aabangan ng mamamayang Pilipino dito at sa abroad. Kasi ito yung first time na dadalo sa public hearing. Hindi na makakatanggi si Kibuloy dyan. Yung kanya sinasabing pag nahuli siya, kukunin siya ng FBI, dadali siya sa Amerika. Hindi totoo yun. Yun ay kanyang panaginip lang. Nung araw ko pa sinasabi. Kasi takot siya sa FBI. Takot siya sa Amerika. Kaya siya ayaw sumuko noon dahil siya daw ay kukunin ng Amerika at ipamimigay na daw siya ng Philippine government. So, mga advice yun na nakapaligid sa kanya ng mga vlogger. At kanyang pininiwalaan. Kaya siya napahamak. Ako nga, lagi ko sinasabi, ang nagpahamak kay Kibuloy, yung mga vlogger na pinaniwalaan niya at yung mga alipores niya, sa halip na mag-surrender para hindi bumigat ang kaso, hindi siya nag-surrender, naging pugante, tapos ngayon, hindi naman siya may pagtanggol ng mga vlogger niya. Wala na magagawa yung mga tagapagtanggol na vlogger niya. Sa kung anong dahilan, bakit siya pinagtatanggol. So, ganoon din ang mga senador. O kahit sino. Abogado lang ni Kibuloy ang pwedeng magtanggol sa kanya. Kasi nasa korte na ang kaso. Pag ang mga politiko ay nakisaw-saw dyan, tapos pinagtanggol pa na sila. Pinagtanggol pa nila. Taong bayan. Mamamayan ang magagalit sa inyo. Kaya abangan natin. Ayaw ko nang banggitin. Alam naman ninyo eh. Sino-sino yung mga senador na yan? Naung pa. Naghihiring pa nga sila eh. Sa Davao, di ba? Wala namang nangyari. So, sana next week mangyari na ito. Pati yata yung complainant na si Amanda, haharap na ko, face to face talaga. Kung nag face to face sila sa korte, okay yun. Pero sa public hearing, iba yan. Talagang ituturo siya dyan. At madudurog dyan si Kibuloy lalo. Dahil panindigan ni Amanda kung ano ang kanya sinabi, testimonya, at sinumpang salaysay sa kung ano ang nangyari sa kanyang buhay sa kamay, umano, di umano, ni Kibuloy. Abangan natin. Huwag kayong magsasawa. Kailangan ng katarungan ng mga ibabaw. No one is above the law. Please like, subscribe, and follow sa aking mga channel. Salamat po.